Good afternoon. So, kanina naman, siguro, ganda naman yung, natin, yung, hindi na tayo naantok, no? Naantok ba? Napabalot na? Oo, sinabi mo. Hindi, okay lang naman. Tama naman yun. Kasi, ang oras ngayon ay oras naman talaga ng siesta, di ba? So, sakto lang na talagang antokin tayo. Kaya, naganda kami ng kape. Kaya nasabi, okay lang naman maghikap. Pero sana naman doon din natin bibig. Kasi, di ba sabi pag naghihikap daw, yung katabi mo o yung nakakita sa'yo, maghihikap na rin. So, nakakaano naman, napakahikap din akong gano'n, di ba? So, ganun din natin natin yung bibig natin para hindi halatang naghihikap. Para hindi naman ako makahawa. Nakakahawa daw yun eh, totoo ba? Totoo ba sa mga science teacher? Pag merong naghikap, yung nakakita, hihikap na rin. So, ngayon po, dahil sa nakaka-bless naman din yung yung message kanina ni testimony ni Ate May. Sino nga yung nag-invite sa kanya? Kaibigan niya. So, mabuti. At meron tayong kaibigan. So, tayo din dito, alam ko na may mga nag-invite sa atin. Ano po? Sino nag-invite sa inyo mostly? Ma'am Jane! Wow! Mapalad kayo. Meron kayong Ma'am Jane sa buhay nyo, di ba? So, palakpakan naman natin ang Lord. Kasi meron nagpakilala sa atin. Alam ko naman na lahat naman tayo ay may kinikilala sa Panginoon. Ano po? Alam ko naman na kilala natin kung sino yung Lord sa buhay natin. So, ngayon lang, pag-usapan natin briefly lang. Madaling-madali lang naman po. Ang ating team ngayon ay One Way Jesus. So, bakit kaya One Way Jesus? Bakit kaya One Way Jesus? So, syempre, sino ba nakakilala dito kay Jesus? Yan, very good. Ano siya? Sino siya? Kailan siya pinanganak? Diba? Minsan, kilala lang natin ang isang tao, pero yung significance ng ginawa niya, naramdaman na ba natin? Diba? Kung naranasan na natin yung ginawa niya sa buhay natin. So, One Way Jesus. So, yun pala. Sabi nga, may kilala ba kayo na nabuhay dito sa mundo na walang biological mother and father? Wala. Lahat tayo may biological mother and father. Pero, meron na tala sa Biblia. So, kung hindi pa natin alam, pwede tayo magbasa ng Bible. So, makikita natin sa Genesis na merong walang biological mother and father. Sino yun? Next slide. Adam and Eve. Diba? Meron pa silang nanay at tatay? Wala, diba? Kasi nilikha sila ng Diyos ayon sa kanilang wagis. Diba? By the word. So, si Adam and Eve ay nilikha muna ng Diyos. Nauna niyang nilikha yung hayop, yung kalawakan. Mababasa natin po sa Genesis 1, pag nagbasa tayo ng Bible, makikita natin yung story of creation. So, ginawa po talaga ng Lord na maganda muna ang buhay ng tao. So, nandyan sila sa paraiso. So, sabi nga noon, imagine niyo noon, di ba? Kung tayo nakatira noon, siyempre lahat nandyan na. May pagkain ka na, wala ang problema, pero, sabi nga, kahit anong, sila kasi, ang pinamahala sa mundo, di ba? Sila nagpangalan ng hayop, aalagaan nila lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos. So, kaya merong, binigyan ng Lord ng free will. So, malaya. Malaya tayong pumili. Kasi, ang nilikha ng Diyos ay hindi robot. Pero ang tao, nakakagawa na ngayon ng robot, ng mga AI. Pero, tayo pa rin taong nag-i-input doon. Pero yun ang kaibahan ng paglikha ng Diyos sa tao. So, naintindihan niyo po. Alam ko ngayon, marami ng
techie dito. Maraming magagaling sa computer. Di ba nga? Minsan hindi na natin kilala kung AI pa ba siya o totoo. Kasi parang parehas na, no? Parang parehas na sila. Pag nagsalita, malalaman mo lang kasi yung salita nila, walang damdamin. Pag napansin niyo ba, yung mga AI, pag nagsasalita, parang, huli mo yun. Gano'n, diba? Ay, nawala siya. Gano'n, diba? Yun. So, makikita natin na walang damdamin. Pero ang Lord, napakabuti kasi si Adam and Eve, meron silang free will. At doon pumasok ang, next slide, ang deception. So, ano ba ang deception? Deception is, ano, yun, kasalanan ang ibig sabihin nun. Tinukso at binigyan ng ibang kaisipan ng tao, di ba? Ano ang sabi ni Satan kay Eve? Di ba? Magiging para kang Diyos, di ba? So, inano niya, ano nga yung Tagalog ng deception? Niloko, hindi. Panlilim lang, yun. Napakalalim. Panluloko sa akin, mas malalim pa rin Tagalog ni Kuya. So, nilim lang sila ni Satan. Pero, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na lang po mabuti. Lahat ba na nilikha ng Lord ay mabuti? Diba? Lahat po na nilikha ng Lord ay mabuti. Even si Satan. Si Satan po noon, hindi naman siya talaga Satan pa. Siya ay isang cherubim. So, nung cherubim siya, sabi nga dyan, isa siyang morning glory. Nagniningning talaga siya. Ang pangalan niya ay isa siyang cherubim, pero matalino siya. So, gusto niya na maging mas ka-level siya ng Lord, which is hindi pwede. Diba? Kaya, naging Satan siya. So, kaya siya tinawag na Satan. Pero, ang Satan po pala ay hindi pangalan. So, halimbawa, pag merong pumasok sa bahay niyo, di ba, na hindi mo kakilala at nakita mo pinuha yung laptop mo, anong isisigaw mo sa kanya? O, magnanakaw, di ba? So, hindi mo siya tatawagin sa pangalan niya. Sa Satan, para lang din maintindihan natin na Satan, kaya siya tinawag na Satan, kasi yun yung trabaho niya. Yun yung gawain niya. Siya ay magnanakaw, ano pa? Pumapatay, nandilid lang, lahat ng kasalanan sa kanya nagmula. So, ang kapag sinabing tinawag na Satan, sobrang makasalanan na. Ano po? Kaya huwag tayong papayag na tatawagin tayong Satan. Kasi iyon ay action. Kumbaga, nung tinawag mo Satan, kumbaga tinawag mo yung magnanakaw. Pero hindi mo siya tinawag sa pangalan niya. So, pumasok yung sin. So, ay, nakakalungkot. So, alam naman na natin yung istorya na yan. At alam ko na narinig niyo palagi yung istorya ng creation, di po ba? At pumasok yung kasalanan ng hiwalay sa tao at sa Diyos. Dati, di ba, madali lang nakakausap nila Adan at Eva ang Diyos. Madali lang yung communication. Yung relationship, relationship. Sorry. Yung relationship ay talagang maganda. Pero dahil sa sin, nagkalayo, humiwalay tayo. So, sino nga ang magbubuklod sa atin? Sino maglalapit sa atin? Ginawa ng Lord ang paraan para mapalapit ang tao sa Lord. Meron mga propeta, meron ng mga kings, diba? Pero wala pa rin. So, dumating, sino po? Ano is the next slide ko? Ayan, sabi sa Romans, so, sabi nga dyan, ang dumating, Yung ba yung Romans? yun. So, walang makakapaglapit sa atin. So, sino lang ang makakapaglapit sa atin? Kundi anong ginawa ng Lord. Sa Romans 3, yung Romans. Yan. Sa Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan.
Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. So lahat po tayo ay nagkakasala. Meron po tayong mga kasalanan. So sino ba dito ang walang kasalanan? Si Adan at si Eva lang walang kasala. Kasi si Adan at si Eva nagsimula talaga ng kasalanan. Tama po ba? So lahat po talaga tayo nagkasala. So sabi nga dyan, pumasok sa sanlibutan. So lahat po tayo ay nagkakasala. At ang kabayaran na, sabi po sa Romans 5:23, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat po tayo ay mamamatay. Maging handa po tayo doon. Ano po? Kahit bata ka pa, kahit matanda na, mamamatay po talaga. May kamatayan ng tao. Pero, dahil sa kabutihan ng Lord, meron tayong hihintayin na buhay na walang hanggan. Kasi dalawa po yung pagpipilian natin. So kahit bata pa tayo ngayon, kailangan mapag-aralan natin yun. At kailangan malaman natin na mayroong langit at impyerno. Hindi lang laging nilalaro ng mga bata. Ano po? Nalalaro niyo ba yun? Kasi nalaro ko yun eh. Langit, lupa, impyerno, o ako yung mga binigyan. Ay, mga Gen Z pa kayo? Ano kaya ate? Ano kayo yung Gen Z? Alpha? Gen Z? Ano ba? Gen Z? Yung mga Gen Z ate. Hindi nyo nilalaro yun? Okay. Hindi nyo nanabutan yun eh. Sikat na sikat yun yung panahon ko. Sikat na sikat yun yung panahon namin. So, ang pinilalaro nyo na lang ngayon ay laban, no? Laban, laban? Ano ba? Roblox? Naku, wala pa yung ano, yung ano lang. So, yun, sayang, hindi nyo na yun. Pero maganda kasi, na nire-remind ka, bata pa lang, na may langit at may lupa, langit at impyerno. So, ngayon, nandito tayo ngayon sa lupa, malamang. Pagdating ng araw, yon ang titignan natin. Kung sa langit tayo o sa impyerno. And so, alam naman natin, na kapag sa impyerno, sino ang daan mo? Sinabi ko kanina, si Satan. So, sa langit, sino kaya ang magdadala sa atin? Di ba? Merong way. May daan. So, yan na po. Papasok na tayo sa ating message. Sa ating, yung memory verse. Scripture focus. So, ang scripture focus natin ay sa John 14:6. So, pakibasa po natin ng malakas. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Very good. Very good mo yung estudyante mo mga Paula. Marunong magpasa. Joke lang po. So, yan. Sabi dyan, ano sabi? Jesus answered. So, si Jesus ang sumagot. Diba? Sabi niya, ako ang daan. Ano nga ba ang daan? Ang daan ay katulad kanina, yung sa games nyo. Kaya yun yung pinagames natin. Diba? Magulo. Nandito tayo sa mundo na napakarami nating katabi. Mamisan yung katabi natin magulo talaga yan. Kaya ayaw makinig yung mensahe ko yun. Bisan yung mga katabi niya, sige, tingnan niyo kung magulo nga sila. Kaya, dinidistract ka. Ha? Salitaan ng Lord, dinidistract ka. Parang yung games kanina, agawan, napakagulo. Sabi nila, bakit kailangan madami sila doon sa gitna? Bakit kailangan marami doon sila sa gitna? Kasi iyon yung katotohanan. Sa mundo, marami tayong kasama. Marami tayong katabi, marami tayong kaagaw. Diba? Pero meron ka lang isang focus. Ang sabi sa'yo kanina, sa games niyo, sa icebreaker, i-flip lang. Pero, yung mga nakapaligid, may nag-instruct, parang si Jesus may instruction siya. Sinabi na niya, I am the way. Pero, yung mga ibang tao, yung ibang nakapaligid, ano sasabihin? Ay,
Madami sila, bakit ganyan? Ganon. Mali yun. Dapat hindi sila magkakasama. Bakit? Ang buhay ba maluwag lagi? Ang buhay ba lagi lamang magaan? Laging maayos? Ang buhay po natin punong-puno ng minsan yung mga kapatid natin, kasama natin, dadayain tayo. Sino hindi ng daya kanina? Halos lahat nakita ko ng daya. Oo, parang wala akong nakita. Sabi, very good naman sa mga hindi ng daya. Pero, palakakan daw natin yung mga hindi ng daya. At ipag-present natin yung mga ng daya kayo. Hindi, ganun kasi talaga ang buhay. Minsan, sa kagustuhan natin na manalo, kagustuhan natin na maging successful, kagustuhan natin na makuha yung mataas na grade, kagustuhan natin na mapabilang sa mga kaibigan natin, kagustuhan natin na maging bilong, kagustuhan natin na maging sikat, kagustuhan natin na maging makilala. Minsan yung mga katabi natin, kasama natin, ang nagiging nasasaktan, di po ba? So sabi nga din kanina, ang sabi lang, meron lang namang rules ng Lord. I am the way. Pero kung saan ka pa nagpupunta, di ba? Ang sabi kanina, i-flip lang. Ang dami-dami paano yun? I-flip lang. Ang dami explanation, Ang hirap niya i-explain. Pero madali lang naman sana dapat Pero ang haba ng instruction. Kasi sinabi lang i-flip. Hala, dami na nilang gano'n. Bakit? Pare. I-flip nga lang. Gagawin na. Di ba? Dali. Pag nung ginawa niyo na madali lang, kaya lang humirap kasi isang pakay lang, So, meron talagang twist. So, hindi lahat sa buhay natin, kahit bata pa tayo, hindi madali ang buhay. Di ba? Tama ba? Kahit bata ka pa lang, nape-pressure ka na. Yung mga estudyante nga ngayon, palagi ko narinig, nape-pressure ako, na-stress ako. Ganon. Kaya nag-freak na yung mga pimples. Yung pimples, yan. Nag-freak out na. Kasi mag-exam, si Ma'am Pao, ang daming pinapapasa. Yan. Ano yun sa music niyo? So, yeah. I am the way. So, sabi niya, I am the way. And the second part na sinabi ni Jesus is, I am, sabi niya, ang sunod niya, I am the truth. So, ang katotohanan po, siya rin daw po ang katotohanan. So, ngayon, marami tayong narinig sa media, sa TV, sa cellphone, sa lahat ng di ba, sabi niya, marami tayong narinig. Minsan din na natin alam kung anong fake news, sa good news. Sa tamang news at sa mali. Hindi mo na alam kasi dati noon, panahon namin, pinanonood lang namin ay TV Patrol at saka yung saksi. So, yun, alam namin na pag pinalita ito, totoong nangyari. Ngayon, nauuna na ngayon ng Facebook, Nauuna na silang yung mga vloggers, nauuna na. Kaya lang minsan na-edit, hindi na natin alam kung totoo o hindi. Pero sabi sa scriptures, isa lang po ang katotohanan. At ang katotohanan ay si Jesus. So sabi, yung existence ng truth, sabi nga po, yung totoo sa'yo, maaaring hindi totoo sa katabi mo, at maaaring hindi totoo sa lahat. Pero ang totoo lang po ay ang naksulat. Adrian, ano yung totoo? Ano yung totoo? Meron ka pa ba dyan? Sabi nga. Bible. Kasi yung Bible, yun po, ang katotohanan. Ang totoo ay nasa tingin niya. So, sabi nga dyan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. So, yun. So, sa next po na sinabi niya, tatlo lang sinabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. So, siya ang buhay. So, si Jesus din po ang buhay. Sa John 3:16, namatay na. Slide ng John 3:16. So, sabi niya, YOLO. Ano nga ba ang YOLO? Alam niyo YOLO?
Very good. You only live once. Ginagamit nyo ba yun? Popular phrase yun, di ba? Yung mga kabataan ngayon kasi, i-encourage sila na mabuhay sa fullest, di po ba? Yun daw ibig sabihin nun na gagawin mo yung gusto mo. Di po ba? Pero, sabi nga dyan, dapat din natin, dapat naman talaga mabuhay tayo, nag-enjoy tayo sa buhay natin. Karapatan mo yan! Sasabihin mo sa katabi mo, karapatan mo mag-enjoy. Yan. Lalo na pagkatapos ng exam, lalo na pagkatapos ng mga pasahan ng lahat, diba? Lalo na pagkatapos ng mga bayarin, kung meron dito agad bata pa lang, alam mo naman na kahit bata pa lang, nag-iisip na kayo naman yung mga financial. So sabi nga yan, karapatan mo naman talaga. Pero dapat alam natin na lahat po yan ay may kahantungan. So kailangan din po alam natin kung paano i-manage So ang buhay po ay nagmumula kay Jesus. So kung gusto po natin makarating sa langit, sino gusto makarating sa langit? Yan. So tayong lahat. Kasi po, ang impyerno dapat alam natin na napakainit po doon. Masusunod po kayo kung ano nyo doon. Pero ang heaven po ay napakagandang lugar. So, sabi nga dyan, yung activity natin, mamaya ba yan? Tatlong bagay yung sinabi ni, ayan, sabi dyan sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So may maliwanag po, di ba? May eternal life. So pag may eternal life, kanino nagmumula iyon? Binigay ng Lord yung kanyang bugtong na anak. Dahil ganun niya tayo kamahal. So, kaya minsan, pag nagkakaproblema na tayo, kung naiisip natin na walang nagmamahal sa'yo, ang Lord mahal ka. So, sa 1 John 1:9, activity na tayo, activity na skill. Pakibigyan niyo na sila ng mga papel. So, bibigyan ko kayo ng papel. Yes. So, I would like you to pakisulat po yung nasa monitor. Ano nga ba yung ating verse for the week? Verse for the month. Yung John 14:6. Nasusumba nila yan. Hindi kasi kailangan ganyan yung ano eh. Ganyan yung format. Patayo. Patayo. Ganito ba? Susulat nyo. Sa una. Sa gitna. Sa gitna. O yan. Jesus said muna. Sige, una. Sige, bilisan natin. Jesus said. Jesus said. Memory verse dapat natin yan. Jesus said sa unang line, sunod, I. Gitna lang. Jesus said, tapos I. Sunod, next. I'm the. Tingnan niyo dito, ayan. I'm the. Kasunod na line, way. Kasunod na line, the truth. Puro isang, ano lang. Puro isang line. Ayan. Pababa. Puro gitna lang. Puro gitna lang. Hanggang sa mga tigil. Asa na kayo? Ulit. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Sige, pag may nakatapos na, pakopihin na natin mga nasa likod.
No one comes to the Father but by me. Hindi ko mabasa sa Tabo naman. So, alam niyo ba yung istorya ng cross? So, ngayon po, ipapaalam natin yung istorya ng cross. Bakit ka nga ba may cross? Okay na yan. Ayan, may isulat ni Kuya. Ang pangalan niyo? Andre, yan. Liwanag na kayuan. Si Ray. Isang middle lang siya. Yan yung verse natin. John 14:6. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So, isa lang. Di ba nga? Ang ating theme ay one way, Jesus. So, si Jesus lamang ang daan para tayo ay makarating sa langit. Akin na yung mga ballpen nyo at hawakan nyo lang yung papel nyo kung tapos na. Pag tapos na, para makuha nila yung ballpen. Ha? Yan. So, syempre, sabi nga, do you know what Jesus? Diba? Alam niyo na si Jesus ay napako sa krus. Diba? At meron pong special meaning sa mga Kristiyano ang lahat. Okay na lahat? Okay na. Di pa meron pa? Hindi, wag na. Hindi pa tayo tapos. Sabi ko, hawakan lang muna yun. Diba? May gagawin ka tayo. Kalma lang, boy. Kalma lang. Wait lang. Natapos din tayo. Sit down properly para matapos na natin. Tapos mag-iwala yung Alvin. Nagsama kayo magpabigay na mababay. BFF sila. Kaya minsan na makita ang BFF na. So, alam naman natin yung istorya ng krus, di ba? At alam naman natin kung sino si Jesus. So, sabi nga dyan, si Jesus po, palaging maganda yung ginagawa niya, tama ba? Nagpagaling ng mga may sakit, nagmilagro, pero bakit? Bakit siya pinako sa krus, di ba? Kasi dahil sa mga kasalanan natin, di ba? So tayo, may nagawa tayong kasalanan, pero si Jesus ang napako, siya ang naghirap para sa kasalanan natin. So, yung daan sa cross na yun po, nangyari ang lahat. So, sabi nga, siya ang magliligtas sa atin. So, kung tapos na kayo, sunod natin gagawin ay yung next slide. May slide. Yung instruction, next part yun. Yan. Turn it, pakita natin. Turn it upside down. So, sabi, makinig lang po tayo sa instruction. Upside down. Yan. Kasi sabi nga, sabi nga dyan, kasi nga, si Jesus lamang ang daan. Pero marami talagang tao na sasabihin sa'yo na huwag ka nang umatin ng sing. Kasi nakakantok yan. Huwag ka nang umatin ng message, di ba? So sabi nga maraming tao pa rin ang magsasabi sa'yo na mag-iba ka ng way.
hinihiwalay ka, pinapaliktad ka sa tama. So, susunod, flip the paper over. Sunod lang po kayo sa instruction. Pakicheck sila kung tama yung ginawa nila. Flip, kasi pag hindi kayo sumunod, maliligaw kayo. Hindi kayo makakarating sa langit, promise. Hindi nyo magagawa yung pinagagawa namin. So, sample lang yan, di ba? Sa mundo kasi talaga kailangan nating sumunod. So, sabi nga dyan, ano niya na? Next. Minsan, piniflip, pinafold, fold. Fold it. So, i-fold lang po natin. Kung tama po at sumusunod tayo, makakarating tayo sa langit. So, promise, makukuha niyan. Madali lang naman po. Pakita mo, Ben. Yan, ganyan lang ang fold. Walang masyadong mahirap. Fold, ganyan lang po. Yan. And then next, nakakasunod ba? Check mo sila kung nakasunod sila. Kasi pag hindi kayo nakasunod sa instruction, maliligaw na kayo, mag-iiba na kayo ng landas at hindi na lagi kayo makakasama. One-way Jesus guys, sandaan na. Sunod? Ipopol niya. Pakikita niyo si Ate. Yan. By the way, ito yung dalawang assistant ko. Tingnan niyo dalawang assistant ko. Supportive. Ito nasa dulo. Mga sisters. Yung mga kapatid ko, tingnan niyo yung mga kapatid ko. Wow. Tama na. Tingnan niyo sila ate. Si Ate Yumi at si Ate Man. Ay, first time na kompletos lang to. Ano yung tatay sa Sabi na, minsan daw, ano, hindi na tayo makasunod, di ba? may nagbantay mo pa dyan. Okay na? And then, bigyan niyo na sila na, ano ba, meron pa isa pa. Isa pang fold. Parang sombrero lang po siya. Yan. Parang pinag-aralan Ito. sa Yan, parang sombrero. Yan. So sabi nga dyan, meron tayong inaasahan na parang makayan, di ba? Meron tayong parang inaasahan na tahanan talaga natin, which is of heaven. So, isa pa. Isa pang fold. Yan. Yan. Isa pang fold. Mas visible daw yun sa trial. May mariya siya. Andito yung, ano to? Nasa right side nyo yung may papel na pareho. Sa right side. Yan. Tama ka, Rachel. Right side. Kasi sinusundan ka nila. Pag-ganun ka pa lang. Ayan. Pakita yung tama. Ayan. Pataas na! Pataas! Para makita namin. Yun, tama yun. Baliktad sila. Baliktad. Sige. Kailangan maayos natin para makita natin ang katotohanan. Sabi nga dyan. Nakita niyo na? Okay na? So, minsan po, sabi nga dyan, minsan, kaya hindi nakakapunta sa langit ang makaramihan dahil tinatanggal nila sa buhay nila si Jesus. Tama po ba? Minsan po kasi pag nagiging successful tayo, kinakat na natin siya sa buhay natin. Ikakat mo yung words. Yung salita po, ikakat nyo. Yung dapat po siya, may iwan siya. Yung words nyo, di ba yan? Yun, doon yun siya ikakat. Dapat di ba pinakita yung words, ikakat nyo lang, dapat hindi ko na kapag naging
maganda yung Ikakat lang yung words lang. Yan, yan. Paganyan lang. Ganito lang matitira. Hindi, ito be. Yung kungets lang. Yan. Yan, tama. Sabi mo mo sila para makita sila. Yan. Exactly. Ito ang sabihin side. Wala ko ba yung sa'yo? Wala ko na mag-open. Oh, pakita mo na namin. Ano? Iyan na iwan ka na namin. Pagkaka namin ng langit. Ah, kaba. Yung mga Wala ko na magbubukas. Okay lang yan. Pero hindi pa na. Wala ka. So, yung mga nagkamali, alam niyo na. Joke lang ako. May pagkakataon pa. Bigyan mo ng pagkakataon. Oo. Dapat yung taas niyo daw. Taas. Hindi ba yan? Sino ba gawin natin? Si ano, Ana? Ayaw namin may ito siya. Tama ba siya? Tama yun. Okay na. Taas mo na. Okay na. So, hawakan lang kung muna natin. Okay na, picture mo lang. Sige, baba mo muna. Baba. O, tapos makinig muna sa akin. Kung ano, Beth, mamaya na natin ang yan. So, sabi nga dyan, ginising ko lang kayo. Pero hawakan nyo lang yan. Mamaya natin sabay-sabay na bubuksan yan. Pagkatas ng message ko. So, sabi nga dyan, madali lang naman, di ba? Madali lang yung instruction. Madali. Kasi may gumagabay sa inyo. Meron din kayong tinitignan. So, importante po talaga na meron tayong spiritual family. Tama po ba? Oo. Kasi meron tayong nanay at tatay. Pero minsan, kailangan natin pumunta sa church para makapakinig ng mensahe ng Lord. Di po ba? Kasi kailangan natin ng mentor, ng spiritual mga kasama. So sila po, yung nag-guide sa inyo kanina, hindi nyo makukuha yung instruction, malamang makukuha nyo naman kasi may ganyan, di ba? Pero sa madalian, at merong gumagabay sa atin, importante po, di ba? So sabi nga, madali ang salvation. Madali? Madali lang ba tayo maliligtas? Paano ba tayo talaga maliligtas? Diba? Paano ka ba maliligtas? Yan ang tinatanong ko ngayon sa inyo. Alam natin na nagkasala na ba kayo? Opo, di ba? Naniniwala ba kayo na si Jesus ay namatay dito sa krus ng Kalbaryo para sa iyong mga kasalanan? Opo. So, sabi nga, ang ABCs ng salvation is, ano po daw? Ang ABCs ng salvation is A, admit you have sinned. So, pagka tayo, alam natin na nagkasala tayo, di ba? At lahat po tayo ay nagkakamali. So, kailangan natin i-admit na nagkasala tayo. Even, hindi lamang po si Adan at si Eva ang nagkasala. Ngayon, nagkakasala na din tayo, di ba? At lahat tayo ay may nagagawang mali. Pero, sabi nga, kung i-admit natin ang mga kasalanan natin, ay magpatatawarin tayo ng Lord. Ano yung B? Believe, yan. Believe on Jesus. Sabi diyan sa Acts
16:31, so they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So sabi nga, kung sinabi mo, inamin mo na nagkasala ka, kailangan maniwala ka kay Jesus. Naniniwala po ba tayo kay Jesus? So dapat po. And letter C, confess Christ publicly. So publicly, sa dami ng tao. So pagka sinabing public, maraming nakakarinig, maraming nakakita. Po ano po? Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So sa amazing part na ginawa sa atin ng Lord, sa dami ng kasalanan na nagagawa natin, kung magre-repent tayo, tatanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas, panigurado, makakarating tayo sa langit, di ba? Sabi nga, di ba, one way, Jesus. So, si Jesus lamang ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Kahit bata pa po tayo, kasi marami tayong makakasama, makakalabilo na mag-i-influence sa atin. So, importante, kaya po may mga ganitong gawain para mabalanse po tayo. Kasi pagdating natin sa school, pagdating natin sa anumang lugar, di ba? May mga makakasalamuha tayo na iba ang prinsipyo. Pero importante po na may alam natin ang Bible. Ano po at alam natin ang kaligtasan. So sabi nga dyan, tayo pong lahat ay nagkasala. So kung tinatanggap natin na nagkasala tayo at nais natin mamuhay na kasama ni Kristo, kailangan po natin i-confess lahat ng mga kasalanan natin ngayong hapon. So, pwede na natin. Sige, pukunin natin yung ginawa nyo. Tingnan ko nga. Basahin po natin yung wow! Congratulations! Nakita nyo ang daan. Nakakatouch ko, di ba? Picture daw. Taas mo daw, picture. Dapat nababasa niyo yung memory verse kasi yan ang magiging memory verse niyo. Kaya itatago niyo yung verse niyo. Taas! So, okay na. So, mababasa natin ito yan. Nababasa nyo. Kailangan nababasa nyo yung verse nyo, ha? Yan, very good. So, dapat basang-basa nyo yung verse nyo. Nire-remind lang po sa akin ng cross na yan, na dapat ako yung nandun, di ba? Ako yung nagkasala. Dapat ako yung nandyan. Pero sa kabutihan ng Lord at sa kabutihan ni Jesus, ay siya ang nag-punish, kumbaga. Siya ang na-punish. So ngayon pong hapon, dahil natanggap natin ang biyaya ng mga salita ni Jesus, nais ko po na kung sino man po dito, pero mag-ano muna tayo, Yan. So, sabi nga dyan, yung cross na yan, nire-represent niya si Jesus. So, anong nire-represent ng cross na yan? Nire-represent niya na si Jesus ang tanging daan patungo sa langit. Di ko ba? Walang sino man, kundi si Jesus lamang. At sa pagmamahal niya, binigay niya dito siya sa atin, di ba? Para sa mga kasalanan natin. So, dapat ngayon pa lang, medyo nagdi-deepen na yung pagkaunawa natin kay Jesus. Ano po? At kung gusto ba natin makasama sa langit? Oh, amen. So, sabi nga dyan, kailangan tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. So, tayo po lahat ay tumayo. At iniimbitahan ko kayo na manalangin
Ay, wait lang pala. Wait lang. Ano pa pala ito? Banda sa pa. Sabi niya, try ko kasi ganun. So, sabi nga dyan, ngayon kung, ngayong hapon na ito, Hindi niya sabi magawa. ni Natutunan ko Jesus, pa na sa senior. ano po na yan? Yan. Ang salvation is a free gift. Ito po ay walang bayad. Tama po ba? Nagbayad po ba kayo sa kaligtasan ng mga punan natin? Diba? Ang kaligtasan po ay libre na binibigay sa atin ng Lord. So sabi nga dito, kung itong krus na ito ay ibibigay ko sa inyo at dadagdagan mo pa nitong ganito, gugustuhin niyo ba? Sino may gusto nito? Bibigay ko to sa may gusto nito. Lahat. So, kung sino may gusto nito, kunin mo. Kunin mo. Kung sino man po ang may gusto nito, pwede niya kawalan. So, si Kuya Rain, no? Rain, yan, si Kuya Rain. So, gusto ko lang pong ipakita sa inyo na yung kaligtasan, lahat po tayo pwedeng magkaroon yan. Pero, siya lang po, sabi natin, gusto ko yung maligtasan. Pero sabi ni Jesus, ito, free gift to. Pero bakit ayaw mo lumapit? Ayaw mo kunin. Sino yung nag-step down para kumuha? Kaya nasa kanya ngayon yun. So gusto ko ipakita sa inyo na this is a free gift. Di po ba? So dapat po meron tayong action. Meron tayong faith. Naniwala kasi si Kuya Ray na ibibigay ko sa kanya. Kung maniniwala tayo kay Jesus na magkakalooban niya tayo ng salvation, tatanggapin natin to, kukunin natin to. Hindi tayo mananatili lamang na nakaupo, nakatayo, at nagtataas ng kamay. Kailangan meron tayong faith and trust. So, ngayon pong hapong ito, nais kong manalangin kayo. Pigit na niyo mga mata. At i-confess sa Lord lahat ng naisip natin ang kasalanan sa mga sandali. Bibigyan ko po kayo ng mga 5 minuto para manalangin. Sa oras na ito, kung sino man po sa inyo, nais na tanggapin si Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Maaari lamang na sumunod sa aming Panginoon. Naniyahan kita, kapatid. Sumunod ka sa panalangin nito. Kung nais mong makasama si Jesus doon sa buhay na walang hanggan, gawin po natin siya bilang aming tagapagligtas. Panginoon Jesus, puri ako at nagpapasalamat sa dakilang pag-ibig ibinigay mo sa akin. Inaamin ko po ang lahat ng kasalanan ko sa mga sandali ito. Maghari ka po sa buhay ko. Inaanyayahan kita
maging tagapagligtas ng aking buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang paghahari mo sa buhay ko. Nananampalataya ko sa iyong dakilang pagliligtas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ipag-pray ko lang po kayo lahat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God, Panginoon. Maraming salamat po sa mga batang ito, Panginoon, na patuloy nauuhaw sa iyong mga salita. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na yung seed na natanim sa kanilang mga puso, Panginoon, ay maging kalasag nila, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kung minsan po, naisip nila na hindi sila value, na walang nagmamahal sa kanila. Panginoon, tanggalin mo po ang mga ganitong damdamin sa kanila sapagkat alam namin at nakikita namin kung gaano mo kami nalihan doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Binigay mo po ang iyong buntot na anak sa aming mga kasalanan. Dinadalangin ko, Panginoon, na lahat ng mga inadmit namin kasalanan, Panginoon, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na pagkakataon, ay maghari ka, Panginoon, na hindi na namin ito magawa. Patuloy na ito, Panginoon, ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, at ang mga salita na natanim sa amin, Panginoon, ay hindi lamang manatili sa amin, kundi magagamit namin sa amin pang-araw-araw at ma-share namin sa aming kapwa, O Lord God. Lalo-lalo na sa lahat ng mga nangangailangan ng iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, at hindi aksidente na narito kami lahat. Maraming salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin freely, Panginoon. Ang kailangan lang ay umaksyon kami. Tanggapin namin ito sa aming buhay. Tanggapin namin ito sa aming mga puso. Dahil po, Panginoon, na sa aming mga buhay at tahanan ay patuloy na maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin. At ang salvation na meron na kami ngayon ay makita din at maipahayag din namin lalo-lalo na sa mga mahal namin sa buhay. Ang lahat, Panginoon, ang dalangin ko sa susunod na mga gawain ay kubalik po ang maghari, Panginoon. At ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo namin tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa atin, just mamaya pag-grouping, mag-flash na po ng parang 10 minutes para aware sila na yun na lang. Then, pare na po tayo po. 10 minutes. 10 minutes. Sumigaw ka ng amen, lahat ng may napulot ngayong hapon. Amen. Amen.